kasala, Hindi bakit judgmental yun. Judgmental yun, bro. Pag nagkasala ka sa ilalim ng batas, hindi yan judgmental. Paano magiging Ibabatuhin judgmental ko kung siya nagkasala ka sa ilalim ng batas? Ay, hindi Ibinabato judgmental ko yun. Ano Ang tawag mo doon? judgmental, batas mo sumahatol ka. Paano ka hahatol? Wala kang Correct. sinasandigang batas. Yun ang judgmental. Pero kung may Ipinapakita sinasandigan nga ni kang Kristo, batas, bro. hindi judgmental yun pag may sinasandigan kang Okay, batas. sige. So, Nagsasabi batas ka nila, lang, babatuhin. Kaya nga, hindi ikaw, naguluhan na dyan. So, batas, ang pagbato. hindi ako naguguluhan ni Hil. Meaning to say, Ang inaano ko lang makatwiran ba dyan, yun? yung Ang analogy tatanungin mo, kasi kita. yung analogy mo kasi kanina, Tatanungin kita, bro. ni sinasabi Ang mo sa pagbato analogy ba ay mo, makatwirang batas? saan Yan natin ang sagutin mo ilalagay? na lang. Saan natin ilalagay? Kasi batas nila, sabi mo eh. Hindi, Ngayon, teka tatanungin na muna. kita. Tinatanong mo ko ang pagbato ba. Sige, Oh, ang pagbato ba ay ano? pakatwirang batas. Tinatanong mo ako, ano ba ako, Yes. Hudyo o Gentile? Kahit Hudyo ba ako ano, o kahit Gentile? Pilipino. Basta sagutin mo Di na lang. ibig sabihin, ang tanong mo ay hindi tanong sa tamang tao. Hindi naman Kasi sinabi ni Kristo, oy, kung mga ako'y Hudyo Hudyo, kayo, oy, teka mga muna, Pariseo saglit kayo. lang. Hindi niya tinanong Kung yan. ako'y Hudyo, sasagutin kita tama ni Hil. Kasi sa amin, sa Israel, akin. Kasi nasa ilalim ako ng biyaya. Mali yung tanong mo. Okay, tingnan mo bro, ang ano, ikaw yung ano dyan, mali yung pahayag mo na dyan. Kung sasabihin mo kasi na Mali batas nga nila yung... yan at makatwiran ang paraan, hindi dapat pupunain gusto. O yan. Ang ginagawa, di ba? Ito na naman, isang halimbawa. Di Anong ba batas? siya, O, sige, tinapo anong siya. batas yan? O ito, ginawa sa Anong kanya. batas yan? Batas Oh. niya. Ito sa kanya, di ba? Ano ginawa sa Sinong kanya? pakain natin? Ang pagpag ni Sabi ng Kristo mga ni ano. Hil, ang Bro, pagtupad ni pakinggan mo Kristo muna. sa ilalim ng propesiya at Wala katuparan ng tayong batas yun. problema dyan. Kaya Ito yung hindi sa mo pwedeng panghalimbawa. sabihin na ito yung nila. Alangan namang gawin nila kay Kristo yan na walang kasulatan na napupulpil. Hindi ka pwedeng magpatsamba-tsamba ni Hil. Sasabihin ba sige. nila, basta-basta lang nilang... Walang ganon. Hindi Kasi ba? si Kristo, ang ginagampanan niya doon, fulfillment ng prophecy Hindi, at bro. ng... Hindi. Hindi mo pwedeng... Wala, Yung paliwanag. May kalay mo sasabihin mo fulfillment? Bibitayin Hindi ka, ko na- pero sasabihin mo, pangatwiran mo. hindi Fulfillment ka naman yan, kasi kailangan ka nagbabasa ng mabitaw. Biblia ni Hil. Nagbabasa Hindi ka nagbabasa ako. ng Biblia. Kaya nga dumating Ang si binabasa Kristo. mo kasi aklat ninyo. Ano ba namang alam Hindi, mo sa ang prophecy? layo na ng May alam ka ba sa topic mo. prophecy? Ang layo na. Marami na, bro. Hindi ka naman dyan sa aklat ninyo. Ang layo Yan ang ng kaibahan sinasabi natin, mo. Hil. Yan ang kaibahan natin, no? Sasabihin mo kasi, mag-iisip ka na kung sasabihin mo ang batas nila noon, tama, wala silang kasalanan. Therefore, mali si Kristo. At tama lang na parusahan si Kristo. That's it. Pero kung sasabihin mo na mali kahit ang paraan sunod. Napakasimple bro eh. Kakatwiran mo pang tama ginawa nila. Which is magiging mali si Kristo. Yan ang mangyayari. Palagay ko rin, Sige. nagkamali si, Diba? si Bro Virgos sa sinabi niya kanina. Isipin nyo, Mali, hindi nagkamali yung nakikita na kasi ni Kristo yung
injustice Parisi. May sariling batas ka kasi Hindi. nihil eh. May Hindi, sariling sarili batas ko yun. ka. Bakit? Ikaw nga yung gumagawa ng Maghanap ka sariling ng sarili paliwanag mong mo. misaya ni Hel. Maghanap ka ng Therefore, sarili mong hindi ka misaya kumakampi kay Kristo dyan sa ganung aklat paliwanag ninyo. mo. Kasi kapag No. sinabi ko na ang nangyari Another- kay Kristo, teka lang, padaanin mo ako. Pag sinabi Yes. ko ang nangyari kay Kristo ay fulfillment ng hula, katuparan, tututol ka ba ako? Tututol ka doon? May Ano paliwanag bang yan, akala bro. mo kay Kristo sumulpot na lang sa mundo at May pinick up paliwanag. siya ng mga Hudyo at ipinako sa krus ng walang natupad ayon sa propesya? Ganun ba ang May tindig mo? May paliwanag yan, bro. Kaya hindi Huwag mong kita gagamitin tatanggapin. yung Hindi ko matatanggap saan yung ang analogy fulfillment, mo nasaan na para ang bang propesya. ikaw ang nakakaalam Sige. doon kay Kristo. Hindi ko tinatanggap yan. Wala kang alam doon sa propesya. Ano bang alam Ikaw mo? nagpahayag, bro, fulfillment. Saan ang propesiya na ang Mesaya ay ipapako sa cross? Saan? Propesiya, fulfillment. Saan? Wala. Ang propesiya na ang Mesaya ay ipapako. Wala. Ngayon, Sige, Nel, another bibigyan kita ng injustice. isa. Bibigyan kita ng isa ni Hel. Ay sa Pwedeng mangyari ang propesiya na siya lang din ang gaganap. Ang propesiya sabihin siya rin ang gaganap, siya nga ang interpretation. Hindi Napakamuklo nga mo talaga, pwede. Nelo. ang Napakamuklo mo propesiya talaga eh. manggagaling sa mga Hudyo. Ito sa aklo sa Biblia eh. Wala Ay, kahit hindi. ano sabihin Ikaw mo, kasi may ang sarili. Hindi mo talaga bibitawan yan. Eh bakit ko kaya naman kong tatanggapin baliin. yun sa iyo? Bakit totoo ba yan sa iyo? Paano naging totoo yung aklat mo? Kung hindi May prophecy ba totoo, dyan? bakit O anong prophecy dyan sa aklat mo? magmumukhang kaya kong ipakita sa iyo na yung Mas idea marunong mo, ka pa kasi nagmumukhang na wala ka namang alam. Anong alam mo kay Kristo? why not? Anong Why alam not? mo sa kanya? Sa ministry Feeling niya? mo, pagka-pastor Anong alam ka mo ba, sa mas ministry magaling niya? ka talaga? Yan ang sisira sa iyo, bro. Wala kang alam sa ministry ni Kristo dahil muklo yung tinitindigan di, mo. Anong yan na alam mo yung sa banat ministry niya? mo, walang alam. Yan na yung ipapanglaban mo sa akin ngayon, at home. Nasabi ko sa'yo, o sige, ganito halimbawa, aagree ako Aadumin sa talaga paliwanag mo. Tingnan nyo, makinig kayo mga bro makinig kayo. Kunyari, aagree ako kay bro. Ito ang mangyayari. Kung tama ang batas nila, Aadumin talaga kasi hindi dapat makikialam si Kristo. naglalagay ka ng analogy mo na para Tama bang si ikaw Miguel. ang Alam siya. nakakaalam kay Kristo. Yung utos ng Diyos, babaliin. Babaliin yung niya utos yun, ng ibig Diyos. sabihin, tama pala yung ginagawa nila. Bakit Okay, siya ganito. nakialam? Babalik tayo sa Exodus. Okay, Muna, gumawa ng yan. kasalanan yung Bigay mga muna tayo ng Israelita. oras. Ito, maganda to RJ, Mali ang okay, nakikita niyang magbigay muna ginagawa. tayo Sige, ng bigay tayo oras oras. sa bawat isa Host. para hindi tayo magsasapawan. May oras ba, host? Maglagay muna tayo ng oras para walang sapawan. Pagsasabayin ko na kayong dalawa. Alas 2 hanggang Sige, alas 3 si mag-promote ako. Brother Bal. Tag-ilan. Tag-limang minuto. Oras tayo, bro. Okay lang ba sa Well, oras? maglagay tayo ng oras. Ako mauna. Okay, sige, salamat. Okay. Actually, wala naman akong ano sa topic nyo. No? Kaya lang, nag-iisip ako Kung sasabihin kasi talaga natin na yung batas na ginagawa nila ay makatwiran, hindi dapat pakikialaman ni Kristo. Sabi nga niya, hindi siya dumating para sirain ng batas ng Diyos Pero, nag-aakala sila na ang ginagawa nilang pamamaraan na sinasabi nating batas ay yun yung tamang pamamaraan, which is not. Kaya nga sinasabi ni Kristo, pinapakita niya sa mata nila, sa kaisipan nila, na ang pamamaraang batas na sinasabi niyong justisya ay injustice. Hindi makatwiran yan ng pamamaraan. Kaya sinasabi niya nga doon, kung kayo walang kasalanan, go. Diba? Kita niyo yung batas? Pwede, gawin mo. Kung
ikaw mismo malinis ka rin. Kasi kaya mo siya pinaparusahan dahil marumi. So kayo ba malinis? Pinapakita ang justice system. So ang batas na ginagawa sa prosesong pagpatay ng pagbato ay hindi tama. Kaya pinuna niya. At nakinig sila sa kanya. Bakit nakinig? Kasi tama ang katwiran ni Kristo. See, napakasimple eh. Pero kung totoo at ito talaga ang halimbawa, o sige, nagkasala siya, ikukulong. Sasabihin na halimbawa ni Kristo, ay huwag niyong ikulong yan. Akin na lang yan. Talagang mali ka na. Nakialam ka na. Which is wala naman na silang nilalabag. Uy, nakikialam ka rito. Tama naman yung proseso namin. O criminal, ikukulong yan. O huwag niyong kulong yan. Kayo ba hindi nagkasala? Criminal yan. O sige, palayain namin. Tingnan natin kung di magkakalat ng kalokohan dyan sa kalsada. Yan ang iniisip. Ang pangyayari kasi ay tungkol sa pagkakamali na hindi naman talaga connected sa society, which is personal na pagkakamali. At alam ni Kristo na maraming gumagawa niyan sa kapanahunan niya. Another injustice na nangyari kay Kristo na hindi naman niya ipinaglaban. Di ba pinapili yung isang mamamatay tao kung sino yung palalayain, kung si Kristo at siya? Anong pinili ng tao? Yung isang yung kriminal, yung mamamatay tao, yung masamang tao, yung magnanakaw, ang papalayain at siya ang ikukulong. Justice yon? O batas, sasabihin natin ngayon, batas nila yun. Kaya hindi pumalag si Kristo? No. Kasi even sasabihin niya na mali ang proseso ng Okay, basa tayong Jeremiah. Ano nakalagay doon na isang prophecy. Sabi doon, the Gentiles. Sino yung mga Gentiles na yan? Yan yung mga pagano. Yan yung nations. Yan yung heathens. Yan yung pagans. Yan yung Christians. Sabi doon, the nations shall admit the lies they inherited. Aamin yung mga pagano, mali yung turo nila. Nakikita na nihil na mali yung turo ng Jesus. Pinapakialaman niya yung utos ni Yahweh. Utos ng Diyos yan, ng Creator, para sa creation niya, tapos papakialaman ng Jesus. Nakita na rin ni Nomina Sacra yan. Sabi ni Nomina Sacra, oh Jesus, nagkukwento siya, sabi ng mga kausap niya, bakit natin gagawin yung ritual na yan, yung cannibalism ritual na yan? Ayaw ng Diyos yan ah. O 9 times nakalagay sa Torah, you shall not eat flesh and drink blood. Ano yung ginawa ng Jesus? Kainin nyo yung lamang ko, inumin nyo yung dugo ko. Ngayon, tulad ng sinabi ni Hill, wag niyo pakialaman yung nagkasala. Napakialaman yung batas. Aral tayo sa experience ng Hebrew Israelites. Gumawa ng kasalanan yung Hebrew Israelites sa Exodus 32. Ano ginawa ni Moses? Absuelto mo na yan, Diyos. Ako na bahala sa mga yan. Ano sabi ng Diyos kay Moses? Huwag kang epal. Pinagalitan ng Diyos si Moses. Sabi, kung sino yung nakasala sa akin, siya yung mananagot. Huwag mo pakialaman yung utos ko. Ba't pinapakialaman yung utos ni Yahweh? Utos niya yun eh. Doon pala binara niya na si Moses. Kung sino gumawa ng kasalanan, mananagot. Yun ang dapat, hindi yung iaabsuelto mo, sabi ng Diyos kay Moses. So nakita nyo na anti-Torah, yung Jesus. Utos ng Diyos. Mag-ayos kayo bago yung araw ng Shabbat. Ano ginagawa ng Jesus? Araw ng Shabbat, namumulot, nagtatrabaho, ang haba ng linggo para manghilot ka. Binabago niya yung Torah, anti-Torah tawag doon. Ano sabi sa Torah? The Torah of God is perfect. The Torah is the truth. Tapos guguluhin nyo. Batas na yan ng Diyos eh. Nakikita nyo na yung ginagawa ng Christianity. Okay? Sila na mismo ang nagtuturo na huwag kayong sumunod sa Diyos. Kasama yung Jesucristo doon. Ano sabi niya? Give unto Caesar what is due to Caesar. Kalaban ng mga Hudyo yun, ginera sila. Tapos yung Jesus sa New Testament, papanig sa mga Greco-Romano. Tapos sasabihin nyo, Hudyo yung Jesus.
nung panahon na yun, gera yun na tinalo yung mga Hudyo. Tapos ang lalabanan ng Jesus yung mga kapwa niya Hudyo, papanigan niya yung mga Greco-Romano. Ayan. Sige, pagsasabayin na natin tong dalawang kamote rito. No? Ang issue rito, yung babaeng nagkasala, tinanong niya ni Paul, may mga bara kasi ang tenga na itong dalawa, si RJ at saka si Neil eh. Ang sabi ni Paul kanina, may mali ba yung mga Hudyo, yung mga nagdala ron, dahil nahuli yung babae sa pangangalun niya. Sinagot ko yon. Ayon sa batas nila, pag nahuling nangangalun niya, walang mali doon kung dinalaman nila yon. Kasi nga gusto nilang subukin si Kristo. Kaya ikaw ni Hil at RJ, dahil nabibilang kayo sa mga antikristo, maglinis kayo ng tenga. Babasahin ko sa iyo ha. Wala kasi kayong mga tenga puro barado Ang sabi sa Juan 8:6, at ito'y kanilang sinabi na siya'y sinusubok upang sa kanya'y may maisumbong. Sila datapwat yumuko si Jesus. Tapos sasabihin mo, RJ, si Jesus, may mali. Ay gunggong ka pala, RJ no? Ikaw ay antikristo ka Dinala ng mga naniniwala sa Torah. Sino ba yung mga nagdala dun sa babae para subukan ni si Kristo? Di ba yan yung nangahawakan sa Torah mo, RJ? Di ba? Mga Torah believer yan. Ikaw, RJ, palabintang ka kay Hesus Kristo Dapat sa'yo ipukpok yung Torah mo sa noo mo No? Kaya nila dinala yon para may maisumbong sila, datapat yumuko si Jesus at sumulat sa kanyang daliri. No? Ngayon, tingnan mo kung ano nangyari. Datapwat nang sila ay nangagpatuloy na nagtatanong sa kanya, umunat siya at sa kanila ay sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya. Yun ang issue doon. Kaya ang sagot ko kay Paul, kung dinala yun ng mga tagapagdala na yon sa babaeng nahuling sa pangangalo niya, ayon sa law, wala silang mali kung dinala nila yun doon. Pero dahil gusto nilang subukin si Kristo para may maisumbong, sinusubok nila. Sinabi ni Kristo, ang walang kasalanan siyang unang bumato. Pinigilan ba sila ni Kristo na huwag batuhin ang babae? Hindi. Ina-allowed nga sila Pero hindi nila magawa kasi kahit naman mga Torah believer sila, may lihim silang kasalanan katulad ni RJ, katulad ni Nihil, na walang kamuwang-muwang itong dalawang antikristo sa pinagsasasabi nila. No? Wala kayong kamuwang-muwang Nakahawak lang kayo ng ilang sitas pagdating sa prophecy. Ano yung prophecy sa lumang tipan na hindi natupad kay Kristo? Sige nga, maglatag kayo. ng Meron. Meron kang gaming phone, tinawag ko. Two. ayan nga no. Medyo may mga uminit yung tenga, mga personal na pakutsada. Hindi dapat tayo ganyan. Topic is topic. At kung yung sinasabi nyo, susubukan si Jesus, hindi maaari, masusubukan siya. Yun kasi yung paraan ng pagsubok kay Kristo is mayroong isa-sacrifice na babae. Hindi ganon. No? Malayo at wala tayong mababasa na gano'n, na susubukan si Kristo. Wala tayo. Saan natin kinuha yun? Subukan natin si Kristo. Wala naman tayong mababasang dito sinubukan si Kristo. Even though may mga nakalagay. Actually, ang sumusubok sa atin si Kristo. Actually, siyang sumubok sa kanila. Kung naintindihan nila, siyang nagsabi, sige, kung sino man ang walang kasalanan, siyang unang bumato. Sinubok niya sila.
Siya ang sumubok kung kaya nilang intindihin ang sinasabi niya. Hindi yung si Kristo ang kayang umintindi kung siya ba yung tama yung sasabihin niya o susubukan natin kung pupunain niya tayo. Yun ba yun? Grabe naman pag-iisip yan. So saan nyo kinukuha yung mga ganyang paliwanag? Yan ang tinatawag na mga personal na mga unawa. It is hindi naman talaga natin makikita yan. Si Kristo pa talaga ang susubukan. So lilitaw, mas magagaling yung mga pariseo kaysa kay Kristo dahil siya yung susubukan. Hindi nyo naisip na si Kristo ang sumubok, kaya nga hindi niya sinabing, oh, wag niyong batuhin yan. Hindi niya sinabi yon ng direkta, kundi kung sino ang walang kasalanan, siyang unang bumato. Ang decision sa kanila. That is test. Yun yung sinasabi ng pagsubok. Si Kristo ang sumubok sa kanila. Kung kaya nilang gawin o hindi, o kung itutuloy, kung naintindihan ba nila ang gagawin nila. Baligtad. Si Kristo pa talaga ang susubukan. Hindi si Kristo ang sinusubok dito. Lagi at lagi na lang na si Kristo ang sumusubok sa tao kung paano tayo magdesisyon. Sa tama ba o sa mali? Ano bang sabi ni Kristo? Bakit tinanong siya? Bakit napaka Okay, aral lang kung aral. Okay, hindi yung tatawagin mo kaming gunggong, ikaw yung gunggong na pastor. Ano ka ba? Pinagsasabi mo. Sinako nga kita sa Psalm 53, pinagpipilitan mong pinanganak na may kasalanan yung Daud. Puro ka imbento. Ngayon, ano ba talaga yung Jesus mo? Diyos ba o tao? Ngayon, sasabihin mo, sinusubok yung Jesus mo. Anong klaseng Diyos yung sinusubok yung Diyos? Magbasa ka ng Deuteronomy 13. Okay? Kasi nagbabasa ng Biblia eh. Kwento mo yung doktrina mo na inindoctrinate sa'yo na alam na rin ang lahat ng Kristiyano. Ano kala nyo sa amin, mga ignorante? Karamihan ng tao Kristiyano tapos Bible kayo ng Bible. Sabi sa Deuteronomy 13, yung Diyos ang nagbibigay ng pagsubok, hindi siya yung sinusubok. Masyado ka imbento. Ngayon, yung utos ng Diyos, malinaw yun. Sabi nga, the Torah of God is perfect eh. The Torah is the truth, the Torah is the way, the Torah is the life. Okay? Psalm 119:1, Psalm 119:142, Deuteronomy 32:46-47. Okay? Pag binasa mo yung Proverbs, sabi doon, the Torah is the light. Pag binasa mo yung Isaiah, he who opposes the Torah, there is no light in them. Kinokontra nung Jesus mo yung utos ng Diyos, yung batas ng Diyos. Ginawa niya na ngayon dahil perfect yun, tapos papakilaman. Okay? Wala sa batas na magtuturo ka pa ng iba. Pag ito hinatulan na hat, hindi siya, uy, baka may kasalanan ka rin, huwag mong anuhin yan. Walang ganun. May sinabi bang ganun yung Diyos? Wala, nakalagay doon, paulit-ulit, 7 times sabi niya sa Torah, no one can ransom for the life of another. The soul that sin is the soul that shall die. The father shall die for their sin. Ganun kasimple. It is he I shall blot from my book. Tapos sa New Testament mo, yung kasalanan mong gunggong kang pastor ka, aakuin ng Jesus, nananahimik si Jesus. Yung kasalanan mo lang. Huwag mong idama yung Jesus. Yung kasalanan ni Jesus, kasalanan niya yun. Malinaw, yun ang sabi ng Diyos. Kanya-kanya kayong pag-aako at accountability sa kasalanan nyo. Hindi yung kakatulan na, papakilaman niya pa yung utos ng Creator. Eh di anti-Torah yun. Anti-God yun. Walang anti-Kristo. Anti-Kristo, dami-daming Kristo. Si Rapis Christos, Mithras Christos, si Saul, si David, si Solomon, dami-daming Kristo. Yung Jesus Christ mo, yun ang anti-Torah, yun yung anti-God. Okay, yung Paul mo, binabago nila yung utos ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, the Torah is the life. The Torah is the life. Hindi yung sasabihin ni Paul, ano ka ba, sumpayang utos ng Diyos, huwag kayo dyan. Iwanan nyo yan, huwag kayo
Ayun, ako na pala, no? Ayun, so nakita natin paano umiyak ang bulaang Hudyo at itong bulaang tagapagtaguyod ng Torah na si RJ, no? Ngayon, nakikita natin na wala talaga silang itinitindig, lalo na itong si Nihil na isang membro ng bahay-bahayang relihiyon, no? Wala ring inilatag, nagkokomentaryo lang. Akala ko ba may mga utak kayo? Ba't wala kayong inaargumento? Lumalabas na walang utak tong dalawang to no? Napakalinaw nung binasa ko kanina. Dinala nila yung babae na nagkakasala upang subukin si Kristo. Wala daw ganon. Saan ba nandun ang utak nito ni Nihil? Nihil, maglinis ka ng ano mo, no? Maglinis ka ng tenga mo. 'Di ba? Ito namang si RJ na bulaang Hudyo. Abay, bakit yung tora-tora mo ang dinadala mo rito? 2025 na tora-tora ka pa din. Ano sa palagay mo? Ikaw yung nag-iisa sa mundo na ang tora na yan ay nasusunod mo? Ang laki ng kalukuhan mo, RJ. Kung ikaw ang nakasunod ng Torah, ano naman ang nasunod ni Kristo? Ibig bang sabihin, dalawa na kayong nakapulpil nito? Ba't wala kang nilalatag na propesiya? Di ba? Gusto mo prophecy tayo, tutulan mo na ang ministry ng Panginoong Hesukristo ay walang prophecy na napulpil doon. Tutulan mo at maglalatag ako ng mga talata mamaya. Ha? Tutulan mo yung tora-tora mong bulok. No? Tora-tora ka. Yan ang hirap sa inyo Hindi ninyo nalalaman yung sinasabi nyo. 'Di ba? So balikan ko rito yung sinabi kanina ni yung sa mga pinag-uusapan natin. Ayaw nyo kasing tignan Kaya dito mapapansin natin sa 8:11, ang sabi ni Kristo, hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka at mula ngayon huwag ka nang magkasala. Yun ang sabi ng Panginoong Hesukristo. Hindi pinigilan ni Kristo kung gustong batuhin ng mga Torah believer yung babae. Kasi mga Torah believer yun Mga ninuno ni RJ yun Yung naglalagay ng bitag, ninuno ni RJ yun, mga Torah believer. Mga Torah believer yun, na mga ninuno ni RJ. Okay, so meron akong babasahin mga bro, no? Matthew chapter 8, verse 11. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit, no? So, ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian